Okay. So, Kuya Jason, pakibasa Kuya Jason yung ating nasa screen please. Psalms 42, 1 to 3. Magandang gabi po mga kapatid. Title, Where is your God? Psalms 42, verse 1 to 3. As a deer longs for a stream of cool water, so I long for you, O God. I thirst for you, the living God. When can I go and worship in your presence? Day and night I cry, and tears are my only food. All the time my enemy asks me, where is your God? Thank you Kuya Jason. Yep. At so ibabalik ko yung unhide show video panel. Yep. So mga kapatid, ito pong Psalms 42 ay sinusulat ni Haring David at basahin po natin ang ating introduction. Yan. So, nakikita nyo ba lahat o natatakpan ng kuan? Ng mga photo natin, nakikita nyo lahat? Opo. Kita po, Brad. Sige, Ate Jackie, pakibasa po ang ating introduction please. Okay po. Good evening po sa lahat. Introduction po. Psalm 42 was written by King David during the period of Absalom's rebellion, a period of struggle, hardship, a period of endurance, and when he was oppressed by his enemies and also rumors that God had forsaken him. David was a man of deep faith and devotion to God, yet he was sometimes ruthless and willing to commit terrible sins to serve his own desires and ambitions. King David is like us, and we can learn from what he did when facing an intense difficulty or danger in life. Ayan po, Kuya. Salamat po, Ate Jackie. Mga kapatid, yung Psalms 42 mga kapatid ay ang istorya niyan behind that ay makikita natin sa 2 Samuel, yung story niyan, bakit niya sinulat ni Haring David yan. So yung Psalms 42, ang sabi diyan sa ating introduction, sinulat ni Haring David nung ang kanyang anak na si Absalom ay nagrebelde. Actually si Haring David ay siya ay hari for around more than 30 years now. Yung kanang anak na si Absalom is he was loved by people kasi itong si Absalom mga kapatid ay masalita siya, magaling siya magsalita at siya may magandang lalaki. Sinasabi sa Bible he is a good looking man, matangkad, maputi at nandoon sa katangian niya mga kapatid ang the next king. At saka siya ay mabula siya. So ang kanyang kapatid na babae ay ni-rape at kaya ito si Absalom ay magulo ang kanyang isip ay kasi nagrebelde. So si Haring David naman ay nagkamali. Sabi diyan ay he is the man of deep faith in God. He is the man after God's own heart. Yan po si Haring David. Kaya lamang may mga time din na nagkamali siya. Sabi diyan sometimes he is ruthless. He was ruthless and willing to commit sins. So alam niyo naman na nagkaroon siya ng affair kay Bathsheba at napatay nga yung asawa ni Bathsheba. At David dito mga kapatid, Psalms 42 ay he was in deep trouble. Nagkaroon siya ng matinding pagsubok dito na malapit na niyang ikamatay itong pangyayari na to. And he wrote Psalms 42. Ang sabi ni Haring David sa Psalms 42, as a deer long for the stream of cool water, so my soul long after thee. Sabi ni Haring David. So mga kapatid, itong pag-aaralan natin mga kapatid, it's very applicable sa ating buhay at marami tayong matutunan. So next is what can we do, what to do when facing intense difficulty or danger in life.
So ito yung mga ginawa ni Haring David, mga kapatid, na dapat nating tularan. Of course, may mga ginawa siyang mga mali na wag nating tularan. Pero yung mga ginawa niyang tama, yun ang dapat nating tularan noong siya ay naghihirap. So sa number 1, mga kapatid, sa ating pabasahin si Ate Josin. Ate Josin, pakibasa po yung number 1, please. Search for God. Psalm 42:1-2. As a deer longs for a stream of cold water, so I long for you, O God, thirst for you, the living God. When can I go and worship in your presence? Wow, salamat Ate Joycin ha. Ang unang gagawin, mga kapatid, sabi diyan sa ating pag-aralan, pag ikaw ay nakaranas ng matinding pagsubok, nung si Haring David ay nakaranas ng matinding pagsubok, nung ang kanyang buhay ay nanganganib, si Haring David ay hinanap niya ang Diyos. Sa Psalms 42, yun ang kanyang sinulat, Psalms 42 verse 1-2, as a deer, katulad ng isang usa na naghanap ng malamig na tubig, ako naman ay hinahanap ko ang Diyos. Ako ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay ng Diyos. Kailan kaya ako makasamba sa Kanya? Kasi mga kapatid ay hinabol na po siya, tumakas na po siya dyan. Tumakas na po siya papunta sa desert. At yun po ang kanyang hinanakit, mga kapatid. Ang kanyang puso ay napakabigat na hindi na siya makasimba. Hindi na siya makasamba sa Diyos. Kaya sabi ni Haring David, I search for God, sabi niya. Alam niyo, mga kapatid, alam niyo yung deer, nakikita niyo sa screen, ang ayaw ng deer ay yung hahabulin siya. Hahabulin siya ng lion o ito, hinabol siya ng cheetah. Kasi sa aking pag-aaral, mga kapatid, kasi ito si Daniel, mga kapatid, ay mahilig manood ng YouTube. At itong mga Animal Kingdom, no, pinapanood niya. Pinag-aralan ko itong deer. Yung deer pala, mga kapatid, pag hinahabol siya ng lion or cheetah, he will use 80% of his water, yung reserve na water sa kanyang katawan, he will use it, at pag nakatakas na siya, wala siyang unang hahanapin, mga kapatid, kundi tubig. Kasi yung 80% ay nawawala yung tubig sa kanyang katawan. At si David, bilang isang shepherd, alam natin na si Haring David, mga kapatid, ay nag-aalaga ng mga tupa. Alam ni David na yung ano ang hinahanap ng isang usa pag ang usa ay napapagod. Kaya ang sabi ni Haring David, as a deer, katulad ng isang usa na naghahanap ng tubig, ang akin namang kaluluwa ay hinahanap ko ang Diyos. Yung sabi ni Haring David. At mga kapatid, so yun yung okay, admit ko muna saglit. So yun ang unang ginawa ni Haring David nung siya ay nakaranas ng pagsubok, nakaranas ng paghihirap. He searched for God. Hinahanap niya ang Diyos. So yun ang sinusulat niya sa Psalms 42 kung ano ang ginawa niya. So punta tayo sa next. So yun po yung deer, mga kapatid, na umiinom ng tubig at siya po ay dahil sa kanyang pagkauhaw, minsan yung deer, mga kapatid, ay lulubog yan. Lulubog sa lake o lulubog sa river para lang mapawi ang kanyang uhaw. So, why David, mga kapatid, bakit naman si David ay dumaranas ng matinding pagsubok? Why David was facing intense difficulty or danger in life? Bakit? Pabasahin naman natin si Ate Kisya sa Kate, pakibasa Kate. 2 Samuel chapter 15. Okay po. Second Samuel 15, 3-4. Absalom would say,
Look, the law is on your side. Can you hear me, Da? Ah, ate. Yes, can you hear? We hear you. Yeah. Oh, okay po. But there is no representative of the king to hear your case. And he would add, how I wish I were a judge. Then anyone who had a dispute or a claim could come to me, and I would give him justice. Yes, salamat Kit. So ito po si Haring David, si Absalom, yung anak ni Haring David, na napakabula. Mabula ito mga kapatid. He used flattering words para makaakit ng mga supporters. Kasi may plano siyang magkudita, magrebellion. So basahin natin yung kasunod nito ha. Absalom plans for rebellion against against King David sa kanyang ama. So he provided a chariot and horses for himself and an escort of 50 men. He would get up early, gigising siya ng maaga and go to the gate and stand by on the road at the city gate. At whenever i-hide ko muna to kasi hindi ko mababasa. So whenever someone came there with a dispute that he wanted the king to settle, Absalom would call him over and ask him kung nasa taga saan siya at anong ginagawa niya. And after the man had told him what the tribe he came from, he promised to give them justice. So ito si Absalom mga kapatid na hindi naman siya king pero nag-act na siya as king dito. At after 4 years, ginagawa niya yung mga kapatid for 4 years. So after 4 years, naka-gain siya ng strength and Absalom follower grew in number. And Absalom declared him as the new king of Israel. So ito na yung problema dito mga kapatid kasi diniklara na niya na siya ng hari. Siya ng hari. Kaya yung mga tao naka-gain na siya ng supporters. Kaya basahin natin kasunod nito ha. Saglit. Ikuha natin. So sino na pabasahin naman natin? Si Kuya Jason. Kuya Jason, pakibasa po Kuya. 2 Samuel chapter 15. 2 Samuel chapter 15 verse 14. So David said to all his officials who were with him in Jerusalem, we must get away at once if we want to escape from Absalom. Hurry, or else he will soon be here and defeat us and kill everyone in the city. Salamat Kuya Jason. So ito na si Haring David mga kapatid kasi tumakas na siya kasi si Absalom, ang kanyang anak, nag-declare na ng king after 4 years at siya na ngayon ang tinawag na hari. Si Haring David naman ayaw niya ng bloodshed. So imagine mga kapatid ha, sa mga ilang bansa mga kapatid, pag merong kudita, usually talaga o people power, aalis talaga yung presidente kasi magkakaroon talaga ng babanak talaga dugo diyan mga kapatid. Of course, may supporter si Haring David. He was surrounded by bodyguards na handang magpakamatay sa kanya. He was surrounded with 3,000 men. 600 men mga kapatid ay willing to die for him. Yung 3,000 na soldier handang makipagpatay yung kapatid para maiwasan ang dugo, dadanak ang dugo. Ito ang sabi ni Haring David, hari, sabi niya, alis na tayo, get away at once. Kasi si Absalom, papatayin tayo lahat para maiwasan na yung patayan. So ito na yan si Haring David mga kapatid ay naghihirap na dito at so nung naghihirap naman siya mga kapatid, marami tayong matutunan dito kasi alam nyo ang mangyayari dito mga kapatid. Meron siyang tatlong klaseng tao ang ma-encounter niya. Nung siya ay hari, mga kapatid, lahat takot sa kanya kasi si Haring David mga kapatid kilala natin, he is the hero in Israel. Pero nung siya ay nagka-problema, dito naman pumapasok yung mga opportunists, yung mga napagsamantala at ito mga kapatid, ang ganda ng istorya nito ha. Ito, tingnan natin. Sunod. So there are 3 kinds of people around him. So sinong pabasahin natin? Saglit ha, titingnan ko yung sa baba. Sinong pabasahin natin? Oh, si Brad Edwin nandyan. Kuya Edwin, pakibasa kuya yung there are 3 kinds of people around him.
I-unmute mo kuya, nakamute ka po. Sorry, Kuya. Letter A, there are people who are faithful until the end. 2 Samuel 15 verse 21. But Ittai answered, Your Majesty, I swear to you in the Lord's name that I will always go with you wherever you go, even if it means death. Salamat Kuya Edwin. Salamat po. Sige, i-mute mo na Kuya Edwin para hindi. Salamat po. So ito na po si Haring David mga kapatid, noong na siya ay nagproblema na, pumapasok na yung mga tao na tatlong klaseng tao na encounter niya. Unang-una, na nalaman niya na there are people na faithful sa kanya till the end. Ito si Itay mga kapatid ay isa tong Palestine. Isa siyang Palestino, kalaban nila dati, pero for some reason, hindi naman sinusulat sa Bible, nagiging servant ito ni David. Nagiging tauhan niya with meron siyang mga men din, mga tauhan din niya around 300 na gusto ring hanggang kamatayan mga kapatid. Na sabi ni Itay, even if it means death, hanggang kamatayan. So lalaban talaga to ng patayan ito mga kapatid, itong si Itay. He's a warrior at dating kalaban pero ngayon isang Palestino, isang kalaban, ngayon nagiging tauhan ni David. So pangalawa, meron na naman tayong matutunan diyan, pangalawang klase ng tao ang ma-encounter ni David. Ito pa lang sinasabi ni itong pangalawa. So bakit na ganito? Ito. Pangalawa. So una, there are people who are faithful until the end. Yung pangalawa naman ay there are people who are opportunists. So sinong pabasahin natin? Saglit ha. Sino na po babasahin natin? Si Brad Neil naman. Kuya Neil, basahin naman Kuya Neil. Nakamute ka, Brad. I-unmute mo muna Kuya Neil para marinig namin. Yan. There are people who are opportunist. 2 Samuel 16:2-3. King David asked him, What are you going to do with all that? Siba answered, The donkeys are for you, Majesty's family to ride. The bread and the fruit are for the men to eat, and the wine is for them to drink when they get tired in the wilderness. Where is Mephibosheth, the grandson of your master Saul? The king asked him, He is staying in Jerusalem. Siba answered, Because he is convinced that the Israelites will now restore to him the kingdom of the grandfather Saul. Okay, Of his salamat. grandfather Saul. Yeah. Salamat Kuya Neil. Sige, i-mute mo na Kuya Neil uli. So ito mga kapatid, yung unang-una, tatlong klase ng tao na encounter ni Haring David nung siya naghihirap. Unang-una, meron siyang na-encounter na faithful hanggang kamatayan, si Itay, if it is means death. Pangalawa, opportunist. Ang opportunist mga kapatid ay itong mapagsamantala. So itong mga tao na itong mga kapatid ay ito si Siba, na-encounter nyo na ito mga kapatid, halimbawa no, may mga earthquake, may mga sunog, saka naman sila magnanakaw, yung mga ganyan ba, mga opportunist ba, na kung kailan nagka-problema, saka naman sila papasok. Ito si Siba, dito mabait siya, tingnan mo, nagdala siya ng donkey, nagdala siya ng bread, nagdala siya ng fruits, para sa pagkain ng mga sundalo. Kasi lalayas na nga sila doon sa wilderness, doon sa forest, sa desert. So ito naman si Siba, sinisiraan niya si Mephibosheth. Siniraan niya yung anak ni Jonathan. Alam niyo mga kapatid, si Jonathan at saka si Haring David are close friend yan. Nangako si Haring David na ang makapaghiwalay sa kanilang pagkakaibigan ay kamatayan lamang. Ito anak niya si Mephibosheth, siniraan ni Siba. Ito si Siba mga kapatid, nagbait-baitan. Ibig sabihin, basahin natin ha, bakit
Kaya alam nyo mga kapatid, pag nagbasa kayo ng Bible, basahin nyo yung context para makikita nyo. Kasi ang kasunod niyan, ito kasi sa chapter 16. Doon sa chapter 19, malalaman natin kung ano ang motibo ni Siba. Okay, punta tayo sa 19. Yan. Ito naman sa Sikal Samuel. O si Ate Joy naman, pakibasa Ate Joy. 2 Samuel 19:25 to 27. When Mipisubet. when Mephibosheth arrived from Jerusalem to meet the king to him The king, to meet the king, the king said to him, no, alisan mo nga yung ano. oh hindi na nga maalis eh. Saya mo lang. The king said to him lang. Hindi ko basa. Paano? Ayun pala. Ayun. So the king said to him, Mephibosheth, you didn't go with me. Why not? He answered, as you know, your majesty, I am crippled. I told my servant to saddle my monkeys so that I could ride along with you, but he betrayed me. He lied about me to your majesty, but you are like God's angels, so do what seems right to you. So, you see, nakita niyo mga kapatid, ito si Siba, yung kanyang servant, sabi niya, I told my servant to saddle my donkey so that I could ride along with you. Para pagtakas mo, sasama na ako pagtakas mo. Pero nagsinungaling itong si Siba mga kapatid. At siniraan niya itong si Mephibosheth. Siniraan niya kay Haring David. Kaya ito si Haring David mga kapatid ay nung nalaman niya, kasi itong si Siba mga kapatid ay biglang yumaman. Biglang yumaman to dahil sabi ni Haring David, okay, dahil ito pala si Mephibosheth ay wala na, hindi na, kumampi na sa kalaban, lahat ng kayamanan niya, sa'yo na lang. Kaya bigla siyang yumaman mga kapatid, ito si Siba. Kaya isipin niyo mga kapatid, pamangkin to ng Haring Saul, ni Haring Saul, kaya mayaman to. So, yan po ang pangalawang tao na nakikilala natin. Yung una ay mayroong taong faithful, mayroong taong mapagsamantala. Yung pangatlo naman ay mayroong tao na mockers. Yung mockers mga kapatid ay talagang isusumpa ka. Para bang naghirap ka na nga, isusumpa ka pa. So, sinong pabasahin natin? Si Brad Chrisen. Kuya Chrisen, pakibasa po kuya. Let us see. There are mockers. Samuel 16:6-8. Shimei started throwing stone at David and his officials, even though David was surrounded by his men and his bodyguard. Shimei cursed him and said, get out, murderer, criminal. You took Saul's kingdom and now the Lord is punishing you for murdering so many of Saul's family. The Lord has given the kingdom to your son, Absalom, and you are ruined, but you murderer. Salamat Kuya Christian. So ito po ang tatlong klase ng tao mga kapatid na na-encounter ni Haring David nung siya ay naghirap. Unang-una ay mayroong taong faithful, mayroong taong mapagsamantala, mayroon namang tao na isusumpa ka, naghirap ka na, isusumpa ka. Ito naman, ito nga ang ginawa ni Shimei. Itong si Shimei, nung patakas na si Haring David dahil tumakas na sila sa palasyo, itong si Shimei, sinusumpa niya si Haring David at sabi niya, get out, murderer, criminal. Kung kinuha mo yung kingdom ni Saul, ngayon pinaparusahan ka na ng Diyos, ang kaharian mo ay binigay na sa iyong anak na si Absalom. Sabi niya. At hindi lang yung mga kapatid, binabato pa niya ng bato. Ngayon yung mga bodyguard ni Haring David, sabi niya, patayin na natin yan, mahal nari. Sabi ni Haring David, wag nating patayin yan kasi baka inutusan ng Diyos yan. So actually, pinatay din to. Itong si Shimei mga kapatid, pinatay din yan ni Haring Solomon, yung anak ni Haring David. So yun ang kanina mga kapatid ay
pinag-aralan natin what to do when facing intense difficulty or danger in life. Yung una ay David searched for God. Pangalawa mga kapatid ay noong sinesearch niya yung God, na-encounter niya yung tatlong klaseng tao. Yun po ang dahilan. Yung sinesearch niya yung God, he encountered three kinds of people. At yung pangalawa naman, ang ginawa ni Haring David ay he put his hope in God. So put your hope in God. Sino pabasahin natin? Sister Jane. Oh, Sister Jane. Ate Jane, pakibasa yung number 2, Ate Jane. Number 2 po. Opo. Put your hope in God. Psalm 42, verse 5a. Why am I so sad? Why am I so troubled? I will put my hope in God. Amen. Ate Jane. So ito si Haring David mga kapatid ay he was facing intense difficulty. Yung siya ay humarap ng matinding pagsubok. Siya ay nakaharap ngayon sa matinding crisis sa kanyang buhay. Papatayin siya ng kanyang anak na si Absalom. Binabato siya. Alam mo si Haring David mga kapatid, he was crying. Kung ma-picture nyo lang mga kapatid, yung basahin mo yung 2 Samuel, yung istorya dyan, si Haring David habang tumatakbo, he was crying. At yung mga tauhan niya mga kapatid, yung kanyang mga bodyguard ay nag-iiyakan din. At habang binabato si Haring David ni Simay, binabato ng bato. At isipin niyo mga kapatid, hari ka. Pero alam mo si Haring David mga kapatid, yun ang kagandahan na dapat nating gayahin sa kanya. Hindi siya lumaban, ngunit ang hinahanap niya ang Diyos. At yun po ang ating natutunan ngayong gabi mga kapatid, na pag ikaw ay nahihirapan sa iyong trabaho, sa visa o ano pa man yan, sa health, sa family, search for God. Kasi mga kapatid, noong wala pa tayo sa Panginoon mga kapatid, nung nasa dating faith pa tayo, pag mayroon tayong problema, ang solusyon kaagad natin ay alak. Ang solusyon kaagad natin ay beer house o kaibigan, pupunta ka sa kaibigan. Hindi yung tama mga kapatid. Gayahin natin si Haring David na sa oras ng kahirapan, hanapin natin ang Diyos. Ang sabi ni Haring David, as a deer long for water. So isipin mo mga kapatid, 80% ng tubig sa deer, ganun siya kauhaw sa tubig. At ganun din ni-describe ni Haring David ang kanyang sarili na he was longing for God. I was thirsty for God. Kasi kinikick out na siya sa palasyo, hindi na siya makasamba. Sabi niya, when I can worship the Lord, sabi niya rin David. So, ang ginawa niya, he searched for God, he put his hope in God. Sinulat niya sa Psalms 42. So, yan po ang ating natutunan dyan mga kapatid. So, papasok na po tayo sa number 3. Okay, sunod. Oh, ito pala. How do you put your hope in God? So ako na lang dito mga kapatid magbabasa sa 2 Samuel chapter 15. David went up to the Mount of Olives crying. Humiiyak siya mga kapatid. He was crying at he was barefoot. Nakapaalang siya mga kapatid. Ang kanyang head ay may takip, sign of grief. All who followed him covered their heads and cried also. So nakikita niyo mga kapatid, nag-iiyakan sila mga kapatid. And when David was told that Ahithophel had joined Absalom rebellion, he prayed. Siya ay nanalangin mga kapatid. Sabi niya, Lord, please turn Ahithophel advice into nonsense. Yun po ang sabi ni Haring David mga kapatid. So yun po ang kanang napakagandang ugali ni Haring David mga kapatid. He is the man after God's own heart. Sa oras ng problema, siya ay nanalangin. Hindi siya lumaban. Pwede siyang lumaban. Si Haring David ay warrior. Pinatay nga niya yung higante mga kapatid. Hindi siya lumaban para walang dugo na dadanak. Siya ay nanalangin mga kapatid. Sabi dito, he prayed to God. Wow. Wow. So nandito na pa tayo sa last at malapit na tayong matatapos. Ito na yung pinakauli. Number 3. Sige, ikaw naman. Sino naman natin? Ikaw naman. Ibasahin mo number 3. Praise God even in the times of trouble. Psalm 42, 5b.
Why am I so sad? Why am I Ako na. Yeah. why am I so sad? Why am I so troubled? Once again, I will praise him, my warrior and my God, My Savior. my Savior and my God. So, iyan po si Haring David, mga kapatid. Unang-una, anong ginawa niya nung siya ay nakaranas ng matinding pagsubok? He searched for God. He put his hope in God. Pangatlo, mga kapatid, si Haring David ay nagpuri sa Diyos. Wow! Wow! Alam niyo, mga kapatid, instead na i-blame mo yung Diyos dahil may problema ka, magpasalamat ka sa Diyos. Purihin mo ang Diyos, mga kapatid. Kantahan mo ang Diyos. Alam mo, mga kapatid, I tell you, yung kanyang anak na si Absalom only reigned for 1 year. Siya rin ay namatay. Sabi ni Haring David, walang gagalaw sa anak ko, walang papatay sa anak ko. Si Absalom, mga kapatid, nagkaroon ng war. At si Absalom umiskapo, sumabit ang kanyang ulo sa kahoy, patay. Sinumpa siya, mga kapatid, nasumpa siya. Alam niyo, mga kapatid, gaano mang kasama ang ating ama, may nagawa man ang ating ama na mali. Wag mong gawan ng, wag mong pag-isipan ng masama, papatayin mo o ano yung mga gagawin mo. Kasi, mga kapatid, ang makakalaban mo is the principle of God. Si Haring David nagkamali. Well, nagkamali siya. Siya ay nananagot doon. Pero yung kanyang anak, mga kapatid, na gustong pumatay sa kanya, pinatay din ng nature. Sumabit ang kanyang, kasi si Absalom, mga kapatid, kung babasahin yung kanyang istorya, mahaba ang kanyang buhok. Ang kanyang buhok sumabit doon sa kahoy kasi sa dala-dala niyang kabayo. Sumabit siya doon at hindi na siya makababa. Sinaksak naman siya ng tauhan ni Haring David. Na yun, namatay. Patay na siya din. At ito, mga kapatid, sige, basahin ko na. Ako na magbasa. Sa 2 Samuel chapter 18 verse 9, suddenly Absalom meets some David's men. Absalom was riding a mule. Yung mule, mga kapatid, ay kabayo yan. Yung breeding yan, half-breed ng kabayo at saka donkey. So, yan yung tinatawag na mule. So, sakay-sakay siya siyang kabayo at as it went under the large oak tree, Absalom's head got caught in the branches. The mule ran off and Absalom was left hanging in the mid-air. Kaya dito, mga kapatid, na kuan siya at sinaksak naman siya ng bodyguard ni David. Ayun, namatay na si Absalom. So, ito, mga kapatid, yan yung tomb ni Absalom. Hanggang ngayon, mga kapatid, ay that's one of my list na pag ako ay makapunta sa Israel, gusto kong bisitahin yan, yung tomb ni Absalom. So, nandyan lang yan sa Jerusalem, mga kapatid. Ang katabi niyan, few meters lang ay tomb of Zechariah, Prophet Zechariah. Yung sumulat sa Bible, mga kapatid, na the Book of Zechariah. So, maraming nagpupunta diyan at alam niyo yung butas sa gitna. Yung butas sa gitna, mga kapatid, nag-research ako, yung butas sa gitna ay binaril ni Napoleon Bonaparte, yung French Emperor. Noong French Emperors noong July 1, 1798, si Napoleon Bonaparte, nalaman niya, mga kapatid, na itong si Absalom, ang ganda ng kanyang tomb. Ang ganda ng kanyang tomb at nalaman niya nang nag-rebuild pala sa kanyang ama na si Haring David. Sabi ni Napoleon Bonaparte sa kanyang general, barilin mo ng kanon. So kaya may butas din, mga kapatid. Yan yung istorya niyan. At ang sabi ni Bonaparte, ito, mga kapatid, ang kanyang sabi. Basahin ko sa inyo, mga kapatid, kasi hindi ko na nilagay sa kuan. Sabi ni Bonaparte, when raised his hands against his father and did nothing about it, kasi tinanong siya ng kanyang general, sabi niya, Emperor, bakit natin kailangan na barilin pa yan? Patay naman yan. Sabi ni Napoleon Bonaparte ay, ito sabi niya, let no one say that Napoleon saw the son raise his hands against his father and did nothing about it. Kasi yan, mga kapatid, may mga dekorasyon din yung mga kamay dati. Ngayon wala na kasi pinagbabaril nila.
At yan na po, natapos na po tayo mga kapatid. At sana may natutunan kayo sa ating pag-aaral ngayong gabi. So, ang atin pong pinag-aralan mga kapatid ay ang buhay ni Haring David sa Psalms 42. So, ano ang gagawin mo pag ikaw ay nakaranas ng matinding pagsubok? Kung ikaw ay nanganganib ang iyong buhay, ang ginagawa ni Haring David mga kapatid ay he searched for God. At number 2, he put his hope in God. Alam niyo mga kapatid, si Haring David mga kapatid ay pwedeng lumaban, pwedeng makipagsabayan, makipagpatayan dahil marami siyang bodyguard, marami siyang mga sundalo din. Sumama sa kanya, around 3,000 ang kanyang mga sundalo. Pero hindi na siya lumaban, ang ano na lang niya ay ang kanyang hope na lang ay nasa Panginoon, sabi niya na Haring David. So wag tayong umasa sa pira mga kapatid. Ako ay pag ikaw na ay yung iba ay resident ka na o citizens ka na ay wag tayong umasa doon. Ang asahan pa rin natin ay ang Diyos. Tandaan natin mga kapatid na ang pera o yung ating strength. Sabi yung kanta, sinulat yan. May kanta nga yan kapatid, yung kinanta natin kanina, yung As a Deer. Kakantay natin ulit, tawagin natin si Joshua. So praise God even in the time of trouble. O kantahin muna natin tapos mag-closing na tayo. Oh, sige. Meron kayong gustong i-stop ko na yung pan ha. I-share sila.